Magandang gabi muli, mga tagapakinig. Welcome ulit sa Romansa Diaries, kung saan ang bawat pagpigil ay may kapalit na init at ang bawat katahimikan ay may lihim na sigaw ng damdamin. Ito ang part 2 ng kwento ni Nalira at Adrian. Mas mabigat ang tensyon, mas malalim ang pagnanasa, at mas mapanganib ang bawat sandali. My Best Friend's Brother, ang mga sulyap, part 2. Hindi na muling naging pareho ang hangin sa bahay matapos ang gabing iyon. Sa bawat paghinga ni Lira, ramdam niya ang bakas ng isang halik na hindi niya inaasahan at hindi niya rin makalimutan. Sa bawat hakbang ni Adrian, dala niya ang bigat ng isang desisyong hindi pa rin niya masabi ng buo. Isang linggong puno ng iwasan. Isang linggo ang lumipas. Nagkita sila sa iisang bubong, sa iisang sala, sa iisang kusina. Pero tila may pader na invisible sa pagitan nila. Hindi na sila nagtatagpo ng tingin ng matagal. Hindi na sila nag-uusap ng may kasamang biro. Pero sa bawat sandaling nagkakasalubong sila, ramdam ni Lira ang titig ni Adrian. Mabigat, tahimik, at puno ng pagnanasa na pilit tinatago. Gabi ng Biyernes, umalis si Mia kasama ang mga kaklase upang bumili ng gagamitin sa kanilang project. Naiwan sila mag-isa. Ang gabing hindi nila inasahan, suot ni Lira ang isang off-shoulder cream blouse na malambot ang bagsak at isang fitted denim skirt na sumusunod sa galaw ng kanyang malapad na balakang. Hindi siya nag-ayos para kay Adrian, pero hindi rin niya ikakaila na ramdam niyang mas buo ang kumpiyansa niya ngayong gabi. Sa kusina, abala siya sa pagkuha ng tubig nang marinig niya ang boses ni Adrian sa likuran. "Akala ko, wala ka na rito." Lumingon siya at doon muli bumalik ang init. Nakatayo si Adrian, suot ang itim na polo shirt, nakasuksok sa pantalon. Simple, pero sapat para magpabalik ng lahat ng alaala. Umalis si Mia. Mahinang sagot ni Lira. "Akala ko rin, wala ka." Nagkatinginan sila. Matagal, tahimik. Parang sinusubukan nilang alalahanin kung paano huminga ng normal. Paglapit na hindi na napigilan, lumapit si Adrian. Hindi nagmamadali, hindi rin umaatras. Hanggang sa isang dipa na lang ang pagitan nila. "Lira," bumigat ang boses niya. Simula nung gabing yon, hindi na ako matahimik. Napahigpit ang hawak ni Lira sa baso. "Hindi rin ako." Halos pabulong niyang sagot. Isang hakbang pa ang inilapit ni Adrian. Ramdam ni Lira ang init ng katawan nito. Ang presensya nitong halos bumalot sa kanya. At sa lapit na yon, mas naging kapansin-pansin ang hubog ng kanyang malaking dibdib. Ang dahan-dahang pag-angat nito sa bawat paghinga. Hindi siya hinawakan agad ni Adrian. Parang mas pinili nitong namnamin muna ang sandali. Ang halimuyak niya, ang paraan ng pagkakatingala niya, ang paghihintay sa mga mata niyang puno ng tanong at pagnanais. "Bawal pa rin," sabi ni Lira, nanginginig ang boses. "Alam ko," sagot ni Adrian, "pero bakit parang mas lalo akong hinihila?" Ang sandaling bumigay ang lahat. Sa pagkakataong yon, hindi na nila kinailangang magsalita pa. Isang marahang paglapit ng noo sa noo. Isang haplos sa gilid ng baywang ni Lira. Banayad pero tiyak. At isang halik na mas malalim, mas mabagal, mas puno ng emosyon kaysa noong una. Hindi ito nagmamadali. Walang biglaan. Parang pinapakinggan nila ang tibok ng isa't isa. Naramdaman ni Adrian ang lambot ng katawan ni Lira nang mapalapit siya. Ang dibdib niyang bahagyang dumampi sa kanya. Ang balakang niyang tila hinubog para sa pagyakap. At sa bawat segundo, mas lumalalim ang paghila. Napahawak si Lira sa balikat ni Adrian. Parang doon lang siya nakakakuha ng lakas para tumayo. Ang bawat galaw ay may kasamang tanong. Ang bawat hinto ay may kasamang pagnanais. Hanggang sa tuluyang huminto si Adrian. Hinawakan niya ang mukha ni Lira. Marahan, may paggalang. "Hindi kita sasaktan," sabi niya.
Pero hindi ko rin kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Tumango si Lyra. May luha sa gilid ng mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng damdamin. Hindi rin kita mapipigilan, sagot niya. Nagsimulang gumalaw ang mga kamay ng binata. Pinasok sa loob ng damit ng dalaga. Dito niya nadama ang matagal na niyang pinanggigilan na katangian. Madiin, ngunit marahan niya itong sinapo. At isang tunog ang umalingangaw sa dalawang naglalambingan. Ang hook ng pangloob sa taas ng dalaga ay kumalas. Agad inangat ng binata ang damit nito at hinubad. Tinulungan niya ding magtanggal ang nakapikit na babae. Tila ba nahihiya, pero nasa mukha ng dalaga ang kasabikan. Alam ni Lyra ang mga pwedeng mangyari, pero hindi siya natutol. Bumungad sa binata ang kagandahan ng hinaharap ng magandang dalagang nasa kanyang harap. Dahan-dahan niya itong pinuntahan upang maamoy ang bango at lasapin ang kabilugan nito. Kagat-labing sinalo ng dalaga ang sarap na nadarama. Bawal daloy ng dila ng binata at kanyang damang-dama. Bawat sip-sip sa tuktok ng ligaya at parehas nilang tinatamasa. Walang pag-aalinlangan dinala nila ang isa't isa upang mahiga sa sofa bed sa di kalayuan. Habang hinahalikan ng bawat isa, di alintana kung sino man ang paparating, pero alam nilang sa kanila lang ang pagkakataon na ito. Nawala ang saplot nilang dalawa, nagtulungan para maibsan ang pagkasabik ng kanilang balat sa isa't isa. Bawat dikit ng kanilang katawan at tila bang kuryente na lalong nagpapagana sa kapusukan nilang dalawa. Tanging malalalim na hinga ang naririnig, pero nasa ibang level na sila ng pagkalunod para sa gabing ito. Dumako pa ilalim ang binata upang iparanas sa dalaga ang sarap na nararapat sa bawat babae. Di man expert dahil sa edad, alam naman niya ang gagawin. Sumisid sa ilalim ng dagat ng kasiyahan si Adrian. Napapikit ang dalagawa, kagat-labi, at tila ba di mapakali. Sa bunot ang buhok ng lalaking kapatid ng kanyang best friend. Tuloy-tuloy ang init hanggang sa makaraos sa pagkakataong ito. Dinala siya ng binata sa may parte ng sofa at ito'y umupo. Sa parteng ito nakaluhod na ang dalaga. Bagamat inosente pa sa mga gantong bagay, hindi na din bago sa kanya ang gantong eksena. Alam niya ang gagawin, ngunit hindi alam kung paano magsisimula. Hanggang sa ngumiti sa kanya ang binata at dahan-dahang tinulak ang ulo niya pababa. Tinamasa ang pagkalalaki ng kuya ng kanyang kaibigan. Si Adrian naman ay nakapakit lang habang patuloy na nakahawak sa ulo ng dalaga. Ramdam na ramdam ng dalaga ang pinagmamalaki ng binata. Pero buong-buo niya itong nilalasahan. Patuloy ang paglaro ng apoy sa gabing. Sila lang dalawa ang naiwan sa bahay. Matapos ang ilang saglit, dahan-dahang hiniga ni Adrian si Lyra. Mabagal, walang halong dahas, ngunit ramdam ang pagnanasang may kasamang pag-ibig. Nasa ibabaw ang lalaki, mata sa mata. Ngunit parehong masaya. Ang matagal na nilang tinatagong damdamin ay sa wakas na ilabas na ipahiwatig sa maapoy na paraan. Sabi Adrian, "Ako bahala sa'yo, di kita papabayaan." Tanging tango lang ang naisagot ni Lyra at madiing pagpikit lang ang tanging nagawa ng mangyari na ang mga kasunod na pangyayari. Tila ba silang mag-asawang sinasapo ang katawan ng bawat isa. Mabilis na hingal, mabagal na hingil. Pulang-pula ang bawat nalalapat ng kanilang mga labi. Parehas gigil, parehas may damdaming matagal na itinago. Nagpalit ng pwesto, isang perpektong tagpo kung saan gusto ibalik ng dalaga ang pinaranas sa kanya ng binata. Habang patuloy na nasa ibabaw ang dalaga, tinatamasa naman ni Adrian ang dalawang nag-aalugang kagandahan na asa kanyang harapan. Sa kaliwa, sa kanan, animoy isang sanggol sabik sa gatas ng ina. Walang sawa, walang tigil, ramdam ang gigil ng pagmamahal. Nakapikit silang dalawa habang umaalo ng pagmamahal sa silid na sila lang ang tao. Dumako sa bandang likod ang lalaki
At mula dito alam nila, parehas ang gustong mangyari. Patalikod, paharap, pasirko, sirko. Walang pinalagpas na sandali. At matapos ang maraming tagpo dala ng kasabikan sa isa't isa. Natapos ang gabi, pero alam nilang hindi pa ito ang huli. 2 tao na tanging saya at ngiti ang makikita sa kanilang damdamin at mukha. At sa isang desisyong hindi pa, tapos naghiwalay sila ng yakap. Hindi dahil tapos na ang apoy, kundi dahil alam nilang mas lalalim pa ito sa mga susunod na tagpo. At sa gabing iyon, magkatabi silang umupo sa sofa. Hindi na bilang simpleng bisita at kuya ng kaibigan, kundi bilang 2 taong alam na ang katotohanan at pinipiling harapin ito sa tamang oras. Sa labas, tahimik ang gabi. Pero sa loob ng puso nila, ang init ay hindi na muling mawawala. Dito na nagtatapos ang ating maikling kwento na may halong paglalambing, mga tagapakinig. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa Romansa Diaries. Kung handa na kayo sa susunod na kabanata, kung saan masusubok ang kanilang pagpigil at desisyon, abangan ninyo ang susunod na gabi. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Romansa Diaries. Hanggang sa muli, sa pagitan ng bawal at pagnanasa.